Wow. Salamat gayod sa Lord sa opportunity kanunay ngayong ginahatag kanato. No kini nga Domingo dili ginyo dapat ni i-miss kay this is really a blessing, an opportunity gyud. No? Para kitang tanan maduol diha sa presensya sa tong Ginoo. Murag na pay nakaon nga gadget ayan. Thank you. So i-greet ang imong katapad, Ignacia, good morning. Wow. Ako sa tinuod lang, no, speechless kay ko every time na ako sa presence ni Lord. Kay, kung naamang ko'y gina-imagine, gina-plano, pwede nga himuon, pag-abot na sa presence sa Ginoo, tapos na ang tanan. Siya na ang ending. No, siya na ang mag-satisfy. Kaya gusto na ako nga mausad kini ang atong kanunay hinumdumon. No, nga kay Lord, nothing is impossible, everything nagyod sa iyang mga kamot. And it takes faith to believe. Gikinahanglan adunay mutuo ni ana kasi kung dili ka mutuo, then mangita kag other options. No, as far as the word of God is concerned. Kaya every time nagabalik kita sa pulong sa Ginoo, ang restoration sa atong kinabuhi nagabase sa imong understanding sa words sa Ginoo. Pilit sa mga katauhan nga ma-restore ang kinabuhi, maayos, maplastar, manindot ang pamilya, maayos ang trabaho, maplastar ang negosyo, pilit na ginahimo sa tao. Pero sultihan ko ikaw karon, kung dili ka mo balik sa tinuod nga tinubdan, mao ang Ginoo, kanang tanan nga imong paghago, mahimo ginang way kapuslanan. Dinhi sa atong dapit no sa Pilipinas, dili nato nasabtan kay dili nato kultura ang ginatawag na kingdom mindset. No, panghuna-huna sa gingharian. No, kay nasanay kita nga ang atong kagawasan atong giabusuhan. No, dili ta gusto nga dunay mo mando sa ato, dili ta gusto nga dunay mo hatag og direksyon sa ato. No, kay naanad ta nga pasagdi ko kay ako ani, ayaw ko hilabti kay ako aning kinabuhi. Mao nang nasanay sa atong kinabuhi. Kaya the moment nga ni-decide ka nga mobalik sa Ginoo, dapat atong tun-an unsa day ang kingdom nga mindset or kingdom nga pamaagi. Og walay lain nga masabtan nimo ang gingharian sa Dios nga pamaagi, walay lain nga source kundi ang pulong sa Dios. No, kaya gina-challenge ta ako, I was being challenged the day nga nibalik ko sa pagpanghuna-huna, mindset nako nga masabtan nako ang pamaagi sa Ginoo. Gi-challenge ko, I believe ni Lord through sa atong mga leaders na go back to read in the book of Genesis. Balikan nato pagbasa ang book of Genesis. Kaya diha sa book of Genesis, diha giplastar sa Ginoo unsa ang iyang gusto nga mahitabo sa iyang creation. Giplastar sa Ginoo. Grabe ang pagplastar niya, plastado kaayo, perfect na pag-create ni Lord. Kanya lang adunay demonyo, enemy, Satan nga kung unsa ang giplastar sa Ginoo, iya nang gubuton, iya nang yagawon, iya nang gubaon. But praise God, to make the long story short, bisan for some time murag na successful ang enemy, ang Dios wala nagundang pag-reach out sa ato. Og mao nang reason nga si Jesus Christ ni anhigyod. Nagantos, namatay. Aron lamang ma-restore, mabalik ang kingdom nga establishment sa Ginoo. Kaya akong challenge sa tanan nga niad karon dinhi og sa atong journey nga dili ta muundang sa pag-study mahitungod ng kingdom nga set up ni Lord. Og atong mandaran ang atong panghuna-una nga sabto nato nga dapat mag-establish ta sa gitawag na kingdom mindset. Ingna imong katupad, kingdom mindset. Kanunay ka maghuna-huna sa gangharian sa Dios. So, basic lang kaayo, ayaw libuga imong hunahuna. Pag magisgot kag kingdom mindset, dunay king og dunay siya'y kingdom. Dunay hari og dunay siya'y gingharian. So ang gingharian nagadepende unsay mando sa hari. Kung gusto ka nga mahimong kabahin ni anang maong gingharian, wala kay laing buhaton kundi estudyohan nimo unsay giingon sa hari ug unsa ang pamaagi sa gingharian. Aron dili ka mag-struggle. Kay sa atong journey karon kung dili nimo na estudyohan, mag-struggle ka. Every time makadungog kang instruction, nganong butan man gyud ko. No?
Every time nga i-follow up ka, ngano man gyud hilabtan ang akong schedule. Dili ka nakasabot tungod kay wala nimo gi twist or wala nimo gi direct imong panghuna-una sa kingdom mindset. Pero kung imong gitun-an na nga imong dad-on ang imong panghuna-una sa kingdom mindset, every time dunay maghatag instruction nimo para sa imo, salamat kay gipahinumduman ko nimo. Salamat kay naa ka nga nag-follow up sa ako. Puro tanan pagpasalamat ang imong ihatag tungod kay gusto nimo nga mahaom na ang imong kinabuhi sa kingdom sa Ginoo. Is that an amen? Pero kanang tao nga magbagulbol, magreklamo, magdabog-dabog kay gihilabtan niyang kinabuhi, wa pa na siya nakasabot sa kingdom ni Lord. Pero ang kingdom person, I believe by the grace of God, we are now a kingdom person, and the primary leaders, the 144, anong gina-journey nga, masabtan na mo ang kingdom nga pamaagi ni Lord, dili mi mo undang. No, inay mo katapa, dili ko mo undang. Hangtod nga masabtan nimo og mag-journey ka sa kingdom nga pamaagi sa Ginoo. Why? Because there is no other way. Kitang tanan naga-pray. Kitang tanan memorize almost ang prayer ni Jesus Christ. Diha sa book of Matthew chapter 6, na prayer nga gitudlo si Jesus Christ nga nagingon siya, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come. So how come, paano nga ang gingharian sa Dios imong gipangayo, pero dili ka gusto magpasakop sa iyang paghari? Nagbuot-buot gihapon ka. No, naghimo gihapon kag imong on world ingon pa. Grabe dato kay ka. Doon na kay kaugalingong kalibutan. Usa lang ang kalibutan nga gihimo ni Lord. Ayaw paghimog kalibutan nga imuha. No, busa pinaagi niya na imong tun-an. Of course, mag-struggle ang imong heart. Mag-struggle ka, nga anuman, murag feeling nimo uncomfortable ka. Like for example, tudluan ka unsay dapat buhaton. Tudluan ka nga magbasa sa Bible, wala man ka naanad. Nganong i-follow up man gyud ko? Nganong kinahanglan i-check man gyud akong devotional? Kingdom na siya igsoon nga activity. Pag mosugot kag sa dili, para gyud na sa imong kayuhan, sulay ka magbasa-basag Bible, wala ka kabaloon sa ang will ni Lord sa imong life. No? Kaya imong buhaton, pag nakay gustong desisyonan sa imong kinabuhi, mutanaw ka sa horoscope. Mutanaw ka pagkagabi kung doon na bay bulan. Kung ang bulan ba nagtapad og bituon. Uy, ang bulan ron dool og bituon. Karon ang pinaka-the best nga mangulitaw, sugton gyud ko ani. Kay ang bulan nay tapad nga bituon. Amang kakita asa man ka nagikan ana nga pagtulunan. No? Inigawas nimo sa balay, pag dunay nilabay nga iring na itom, oy, delikado ni. Kay nay iring nga nilabay. Di ko mo dayon. Ama, gikan nga pagtulunan. Nitingog ang langgam, di na lang ko mo dayon. Daghan kay mga sama ni ana. And then mo ingon ka, mao manggunding ingon sa akong mga kaninunuan. Pag dunay mga telimad-on, dili na lang ka mo dayon. Mao na ang nahitabo sa imong panguna-huna kung wala ka nag-study, nagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen ba taniana? So, I believe this is God's warning para sa atong tanan because kami nga inyong mga pastor, gusto gud namo kauban kami nga mag-journey nga maga-discover ta unsa magining naa sa gingharian sa Ginoo. Because not until nga makasulod ta sa paghari sa Dios, walay future nato nga mag-last for eternity. Therefore, usa ka adlaw ni ana nakigtagbo ang usa ka manggialamon kay Hesukristo, ngayang pangalan si Nicodemo. Dili siya gusto nga makit-an sa kadaghanan nga niduol siya sa master teacher nga mao si Jesus. Kaya ang hinungdan tungang gabi nanuktok siya didto sa gidayunan nga balay ni Hesukristo para magpatudlo siya. Nangutana si Nicodemo, ingon siya, unsay akong buhaton para ako makasulod sa imong gingharian? Unsa akong buhaton para ako makadawat sa imong pagtulunan? Dinunsang gingon ni Hesukristo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kanang seeing nga gisgutan din daghan na siya application. He cannot understand, he cannot comprehend, he cannot walk his life, he cannot live his life according to the kingdom of God, not until a man being born again. Unsa man ang born again ni gisgutan? Not until you become born in the Spirit.
unsay buot ipasabot sa born in the Spirit, not until you welcome Jesus Christ into your heart and believe that He is your Savior and Lord, not until imo nang buhaton, bisag unsa ang imong pagpaningkamot, dili ka makakita, dili nimo masabtan ang paghari sa Dios. Kaya ang nauso sa ato sa Pilipinas, religious mindset na lang. Naa sa simbahan, pero wala diha ang kinabuhi. Nagsimba, naghimo og ritual, pero ang life walay change. Nga naman, walay paghari sa hari nga mao si Jesucristo. Ang nagbuot siya ra gihapon. Kaya pag naghimo siya desisyon, wala gihapon nakabase sa pulong sa Ginoo. Pero moadto sa simbahan kay mo simba, pero siya ra gihapon nagbuot-buot sa iyang kaugalingon. Mao na ang atong life before. Pero salamat sa Ginoo. Because sa atong journey, ginatudluan ta, go back to the Word. Balik sa pulong. Na yung mga pulong sa Ginoo imong basahan, imposible, di man ko kasabot ani. Sige lang padayon. Imposible nga mahitabo ni sa ako, pero nahasulat. Kay kinsa man day na nga gisulat, para na sa ato. Busa excited ka dapat nga mag-journey. Excited ka nga mudut-dut gyud diha sa mga pulong sa Ginoo. Og excited ka nga maminaw kanunay sa mga pagtulunan nga iya sa Ginoo, and then ikaw mismo you will discover for yourself. Nindot man gyud ang ikaw magadiscover. That's why, di ba, naga-take down notes diha kamo, naga-lista mo sa mga bersikulo. Nindot inyo nang ilista. Pag-uli nyo sa balay, with all your heart, ask of the Lord, Lord, basahon ako utro kining bersikulo Ginoo, tagay kog personal revelation. And the moment mao nimong prayer, the Holy Spirit is there para mag-convict sa imong heart, para mag-lead sa imo, mag-ayo sa imong direksyon, and then finally, dua ka sa kingdom ni Lord, nagkinabuhi ka according sa iyang plan and purpose, matingala ka, matingala ang mga people sa iyong palibot na ayos ang imong kinabuhi. Ang para nila nga imposible, para nimo, this is the normal life nga akong ikinabuhi. Why? You just enter into the presence of God Almighty o gidala ka niya dito sa iyang gingharian. Therefore, ang imong mga desisyon naghaom na sa plano sa Diyos. Ang imong pagabuhaton nakakonect na sa kingdom agenda ni Lord. Ang imong mga plano sa kinabuhi nakakonect na siya unsa di ay ang purpose ni Lord sa akong life. And then makaingon ka, life is so easy in the Lord. Matthew 11:28, iyang gisulti ka na sa ato. No? Iyang gi-invite ikaw, ingon siya, come unto me. Duol ka na ako. Gibugatan na ba ka? Ginaglisod-lisod na ba mong kinabuhi? Duol ka na ako. Come unto me, all you are weary. Grabe mga weariness na to karon. Kabalaka nimo karon. Mga ginikanan, nabalaka ka sa imong anak. Asawa, nabalaka ka sa imong bana. Abana, nabalaka sa iyang asawa. Puro kabalaka ang sulod sa panimalay. But the moment makasabot kita nga muduol lang day ka sa Ginoo, isalig na ko ni akong bana, isalig na ko ni akong asawa, dili na ko ni siya awayon, bahala na si Lord sa iya. Ang akong role karon, ako siyang i-honor bilang akong husband. Ang akong role karon, ako siyang i-love bilang akong wife. Ang mga anak, mag-honor lang ko sa akong ginikanan, whatever the situation, as long as I follow the principle of God, then God will work according sa iyang word. Actually, dili man kita ang mag-work sa word ni Lord. The word itself will work in your life. Unsa imong role? Just believe. Just follow instruction and let the word works. Can I hear an amen? Kaya ayaw lisod-lisura ang imong kaugalingon. Kasi for sometimes kita gyud ang mamugos, kadugay bagid niya mabag-o. Kadugay bagid niya ulo. Actually, kita ang gitudluan. Dili siya. Kita ang gitudluan. Unsa ang gitudlo sa ato? Patience. Unsa ang gitudlo sa ato? Long suffering. Unsa ang gitudlo sa ato? Perseverance. Grabe, mao man day ni mga virtue nga wala sa ako, kay initon man kog ulo. Dali ra ko masuko. Nganong kini akong gusto nga mabago, dugay lagi na bag-o. Ako man day bag-ohon. Makarelate ba mo? Kaya kung makasabot ka, ay ako man ang gibag-o, therefore I welcome this Lord. Patience, long suffering, perseverance. And the moment na establish na sa imo, matingala ka lang, ni sunod na lang, ni follow na lang ang change ang gusto niyo mahitabo sa palibot. Therefore, God is inviting us. Unsa yang gingon sa verse 29 sa Matthew 11:29, no, ang iyang ihatag sa ato gaan ra kaayo.
Dili na ang imong ikarga sa imong dinhi sa imong liog, yogo. Ingon sa 29, take my yoke upon you, learn, let me teach you, because I am humble, gentle at heart, and you will find rest for your souls. Dili lang rest for your body. Soul gayod, sulod. Unsa man na? Emotion. Imong grabe nga panghuna-huna, imong mental. Diha pa lang sa panghuna-una, nasamok ka na, grabe na. Unsa kay may tabungan mo ni nasamok na yung panghuna-una. God is telling us, your soul, which is the inner core of your life. Kaya na din ha ang atong 5 senses sa atong soul. O dili lang lawas ang gusto ni Lord nga mag-rested ka. Ang kinailad man yun nimo, you can relax actually in the presence of God. Verse 30, ingon siya, for my yoke is easy and my burden is light. Can I hear an amen to that? Dili na to ni imis igsoon. Every time na kay problem, ingon si Lord, come to me. Na yung mga circumstances mabot sa imo, come to me. Doon ay mga unexpected na situation about sa imo life, ingon si Lord, come to me. I allow that for reason. Gitugot na ko na kay na ako'y rason. Si Lord nakasayo sa rason. So kay wala man ka nakasayo, discover it. Ayaw pag-undang pagduol sa iya ha. Kay definitely wala na sayop si Lord. Especially the day nga imo siyang gi-honor sa imong life as your Lord and Savior, you are now in the apple of God's eye. Target ka na niya everyday. Anak ka na niya, silyado ka sa Holy Spirit. Wala na'y panahon nga malubay ang mata sa Ginoo sa imo. Ikaw na ang iyang focus. Kaya bisag unsay situation nimo, nakafocus ang mata ni Lord sa imo. Kaya din ha, mag-develop of faith and trust in Him. Kaya kasagaran nga atong failure in the past, whenever na kay problem, ingon pa sa Tagalog, maturete ang pag-iisip mo. No? Matuliro, magyagaw ang imong panghuna-una. Unsa kung buhaton, grabe na nga problema. Relax. Ingon si Lord, come to me. And I have this something for you. Mag-learn tani igsoon. No? Kay dili ko gusto makakita nga grabe ang inyong mga dagway, murag kargado kanunay og kabugaton nga every time na lang magkita. Dili pwede. Kay nga naman atong entrust kay Lord ang tanan. Amen. Actually introduction pa lang ni igsoon sa atong wali karon. Grabe ang leading ni Lord. Hallelujah. The message actually this morning, God's preservation of His people. God's preservation. And I believe that introduction will serve, magsilbi na sa ato kung unsa ta kapinangga sa Ginoo, nga masabtan nato ang iyang system, iyang principle, so that you will be preserved. Ingnan mong katapad, i-preserba ka sa Ginoo. Ingon pa ni Sister Annabel kaganina, kaniya to mahadlok siya mamatay. Karon, wa na siya kahadlok kay nangingon si Lord, I will give you long life. Unsa pa may kahadlokan nimo anang kamatayon kay long life man dayong hatag ni Lord. No? Unsa pa may kahadlok nimo sa mga problema sa unahan nga si Lord mag-una naman day didto. So God will preserve that faith, that life nga imong gi-entrust kaniya. Kaya kung gusto nimo ang sure nga life nga ma-preserve whatever circumstances or situation, dedicate that before your God. Offer that to Him. Mga ginikanan, kung gusto ninyo nga ma-preserve inyong mga anak, dedicate your child to God every day. Kung gusto ninyo ma-preserve ang business, let God be the center of that business. Imong trabaho, let God be the center of your work. That is way of saying, Lord, preserve this because I am giving this back to you. Gusto ni Lord nga ipanalangin ka sa finances, dedicate your finances before the Lord. Practice, apply God's principle about your finances because God is going to preserve that. Kasi kung kita ang mag-preserve, kita ang mutago, ut-uton ragyod na sa mga mananap. Kawaton ragyod na sa mga kawatan. Pero pag si Lord ang mag-preserve, no one, walay bisag kinsang kamot nga pwede manghilabot ni anak. That's why, ang pinaka-safest nga life karon is the life being fully dedicated to the Lord. Dapat dili na ka mahadlok mamatay. Kaya nga naman,
si Lord mag-preserve sa imong life. No? Ingon pa sa ka-professor, 1% lang kuno ang mahitabo sa mga butang na imong gikahadlukan. Only but 1%. Pero imong gikahadlukan, pero only but 1% lang mahitabo. So meaning, don't waste your time para mahadlok ka sa mga butang nga dili dapat kahadlukan. Mahadlok ka sa imong anak, unsay ka gumaon sa akong anak, give that to the Lord. Wa na kay kahadlok. Relasyon nimo, magunsa man ni among relasyon, mura man ni gubot kayo, surrender that to the Lord. Dili na ka mahadlok. Your business, grabe, pababa, bagsak na karon ang economy. Give that to the Lord. Wa na kay kahadlok. Is that an amen? So God will preserve only those life has been fully dedicated to Him. Unsa man ang i-preserve ni Lord? No, grabe ka common. Unsa may i-preserve sa imong refrigerator nga nay frozen kung wala kay gisud? Unsa may i-preserve dito? Tubig ra, mag-build na siya tubig dito, mag-ice, and then imo na po nang i-defrost. The same principle, unsa may i-preserve ni Lord kung wala nimo gi-dedicate imong life kaniya? Unsa may i-preserve ni Lord sa imo kung wala kay gi-offer ngadto kaniya? And this is the very sure promise of God. Everything nga imong gilay sa iyang presensya, it's gonna preserve. Tanan nga imong gihalad sa Dios, nakapreserba na. Tanan nga covenant nga imong gihatag kay Lord, nakapreserba na. For sometimes makalimot ka, but the Lord will never forget that. Therefore, sometimes na kay mga surprises, hala, surprise! Surprise! Then i-remind ka ni Lord, anak, that is not a surprise. You have been longing for it, you have been praying for this, and this is now my perfect time to give to you. So, dili siya surprise. Di ba? Siguro, gi-remind ka lang ni Lord. Kaya kung wala kay gi-deposito, kung wala kay gi-interest ka niya, wala kay balikan. Muna ayag ka kurat ang uban, grabe, nagpusot-pusot, kumbaga ang mga surprises, mga blessings sa ilang life. Pangutana, unsa iyang gihimo? I have deposited something before kay Lord. First, akong life, akong gihalad. Akong life, akong gitugyan. Akong pamilya, akong gitugyan. Tanan nga akong pagabuhaton, akong gi-entrust kay Lord. Tanan nga the best, akong gi-offer kay Lord. That's why you are now reaping what you have been planted in the kingdom of the Lord. Amen? Tanan nga mag-uuma nga nag-harvest, sigurado doon na sila gitanom. Pero tanan nga nag-harvest nga way gitanom, sigurado nangawat na. Saya dili ta gusto nga mahimong kawatan kay Lord. Amen? Amen. So first verse natong basahon in the book of Romans. Romans chapter 8 verse 30 and 31. It says here, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Can you imagine the progress? Nagsugod tanan sa iyang katuyuan plano. And then, when God has a plan and a purpose, someone responded, nagtubag. Ikaw na nga nagtubag. Then God is telling you, gipredestine niya imong life, and then gitawag ka niya for a perfect purpose, and then iya kang gi-justified. Unsa man ang justification? Just as if you've never sinned. Kaya bisag unsa ka kahugaw, unsa ka maot ang imong kaagi before, the moment you responded to the call, God said, you are now cleansed. Absuelto ka na sa tanan nimong kaso, pagkanindot nga pulong na. Kaya di na ka mahadlok sa target sa enemy sa imo. Balikan ka sa enemy. Yung sila, ops, ayaw na nihilabti. This is already mine. Covered in my blood. That is justification. And those He justified, He also glorified. Tingnan mong katapad, mahimayaon nga kinabuhi. Sa Bible nagsulti, madinagayaon nga kinabuhi. Kaya sa dihang naa ka sa kingdom sa Ginoo, wala na'y naglisod. Kanang imong katapad, nga ingon nimo naglisod, wala, nagpakarong ingnon lang na nga naglisod. Ang tinuod, grabe ka-abundant ang kinabuhi ni Hana. Wa lang na nagpahalata kay hadlok na nga hulaman nimo. Oh. Kay ang pulong sa Ginoo, God has lifted us up there
for us to become a glorified life. Kaya dili ka someone nga, unsa man nga kinabuhi, oy, kundi ingnon ka, wow, unsa man nga kinabuhi. We are being glorified by the Lord according to the Word. Kaya dapat i-position imong kagaling karon mindset ka, nakasiking ng Lord, I am heading to that life of glorification. Kumbaga, hulat lang, mag-showdown si Lord sa ako. I am so excited, mag-showdown si Lord sa ako. Pagka na imong life, the more ka nga nagaduol sa King, dili ka mo palayo. So that the more ang bright, ang kahayag sa hari, mo reflect sa imong ginabuhi. Even to the point ng imong dagway, mo na ni dagway sa Ginoo. Nahayagan man kaniya, nag-reflect man siya sa imo. Why? Because you keep on coming before His presence. Kaya imong mga language ni Lord. Ang imong attitude po ni Lord. Can I hear an amen? Kasi nag-reflect ka sa iya ha. Kaya it's easy for you to adjust sa imong heart because na ang conviction sa Holy Spirit. Dili ka mag-struggle dapat. Nag-serve ka kay Lord, pero ang imong batasan, wa paginaayos, dili ka dapat mag-struggle. You just keep on coming before the Lord, and the moment you embrace God's presence, and you look at your partner, your kids, the people around you, the attitude of Jesus is the one you carry. Kaya na ang compassion, na ang burden, na ang love language. Kung dili makaya atubangon, kay Lord nimo atubangon. Kung dili maminaw nimo, kay Lord ka magpakalaban. Dili siya. Kay madaot la ang imong relasyon more for that person. Si Lord kanunay. Can I hear an amen? Take this verse. This is a powerful verse para sa ato. Verse 31, atong tanaw ng 31. It says here, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Pagpakan na to si Lord ani nga verse. Hallelujah. Lord, this is our position, Lord. Kinsa nagplano sa imong nga kadaot unang demonyo, then ang Lord nga imong gi-honor sa imong kinabuhi, ingon siya, ako ang bahala. Naay tao na gustong manghilabot nimo, magdaot sa imo, then you look up to God and say, Lord, I am your child. Ingon si Lord, anak, ako ang bahala. Ako ang bahala na niya because you have dedicated your life to me. Kini nga verse, mag-boast sa imo karon. Kinsa ang mo attack nimo, kinsa ang mo daot nimo. Yes, for sometimes do nagisilay issue nga mahatag sa imo, but the moment you keep on surrendering your life to the Lord, ingon si Lord, ako ang bahala. Mao man ni atong gikadlukan. Mao man ni ang atong gikanabalakan. Unsa kay ingon nila, unsa kay isulti nila against me. Pwede ba? Putlo na nato nga kind of life. Ang dapat nga imong entertain karon, unsa kay ingon ni Lord sa ako. Puro na lang tao ang atong gusto ma-please. Ang Lord napasagda na nato kay mas gi-prepare nato ang tao kaysa kay Lord. Muna for sometimes even ang imong pag-serve kay Lord, hadlukon lang kag tao, dili na ka magpadayon. Gikuhit lang gamay among lawas, nalagi bati gamay, murag mahadlok na kamuduol sa presensya sa Ginoo. That should not be. Amen. If God is for us, who can be against us? Sultihi daw ko kinsa pa. Ultimo ang yawa, muyukbo at tubangan sa Ginoo. Katao pa kaha. And yet, for sometimes, we develop that fear of man. Sige lang, because during that time, we are still on our flesh. Wala pa ta kasayod sa work ni Lord. But now, as we progress, din makasayod ta. As long as you are standing on the right ground, still, kanang mga persons sa iyong palibot, you can give love and compassion to them. That is only but by the grace of the Lord. Did you receive something this morning? Another verse, Ephesians chapter 3, verse 9, 10, and 11. And to make plain to everyone the administration of this mystery. You know what? Ang kingdom ni Lord is a mystery to many. But the Lord administering it, which for ages past was kept hidden in God who created all things. Dunay gitipigan si Lord
for the longest time, but I believe in our time today, even as the Lord gave His word, He already unveiling it. Muna akong gingon kagina sa inyo, ayaw na lisod-lisura ang imong kinabuhi, kay naay sayo na nga gihatag si Lord. Amen? Ayaw na lisod-lisura ang imong mga relasyon na anay principle si Lord nga dapat imong pagagamiton. Ayaw na lisod-lisura kung nag-business ka, unsaon imo nga mulambo na secret nga principle si Lord. All you need is to obey that principle. Amen? Amen. Kung gusto ka nga muuswag sa imong kinabuhi, ayaw lisod-lisura ang imong life. Dunay principle adhering to that dream that you have. Kaya as far as family is concerned, this is very advantage to mga single nga niya karon dinhi. Ayaw lisod-lisura ang imong pag-intra sa pagbuog pamilya kay naa nay principle nga gihatag si Lord sa imo. Just follow that principle. Number 1 nga principle, do not equal with the unbeliever. So pakon ganin mo na magproblema gyud ka. No, sa mga nahumana, mag-learn na lang taad to. No? Mao di ay nga gubot akong kinabuhi pastor kay unbeliever man din akong nabana na asawa. Oh, mao na. Ingon pa sa butuanon, mirisi. Nag-learn ba ako ni ana sa amo sa Ilonggo kanang mirisi? Grabe na, murag tunglo na ba? Pero sa simple ra man nga word. So meaning there is still that wonderful way of recovering it because now you know the Lord. Kaya ayon na basula imong kagalingon, recover ka na lang. And then even though nga nasipya ta, nagkamali ta, this is now your time to follow God's principle. Ayaw supaka ang prinsipyo sa Ginoo. Those are but mga basic. No? Kung gusto ka nga mulambo sa imong finances, be faithful sa principle of the Lord sa giving. Be consistent. That's God's principle. Kung gusto nimo ma-build ang imong family nga naa kay good relationships sa imong partner, then do the basic principle. Husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Talk each other. Then communicate. Good communication is vital. Paano ma-build ang inyong relasyon nga wa mo nag-istorya? Paano ma-build ang inyong relasyon nga ang pag-submit sa asawa lisod, kaya ang bana po naglisod po siya higugma. And yet you are dreaming unta, maayos na mi, unsa inyong gihimo? Wala. You even ignore God's principle. And God is telling us today, restoration is on its way for every one of us. So ingon siya din sa verse 10. Atong dunganan ng verse 10, paborito na nun nga bersikulo. Ready? 1 to go. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. To the church. Through your life, you are the church. According to that verse, ang intention ni Lord, nganong iyang gi-reveal ang mga hidden things. Kay kinsa niya gi-reveal sa imo nga nakipagrelasyon. Kaya don't ignore it. Kay gitugyanan ka ni Lord, nag-entrust si Lord sa imo. Unsang intention? His intent was that now through you, through the church, the manifold, many, nga nakafold, manifold, wisdom of God should be made known. Kini pag mag-reveal, nani revelation sa imo, maging excited ka. Nga gamiton man day kos Ginoo. Abi nako kining akong simba-simba religious activity lang nako ni. God is preparing me mandiay para through pinaagi sa ako ang mga people nga nasa kong palibot, ako ang mubarog musulti kanila because I am applying God's principle. They need also to know God's principle. God's wisdom. Mo na mga lisod sa ila, sayo na lang para sa imo. Because do na kay manual, the Word of God. Di ba, ang pinakalisod karon, ang managtiayon, magbuwag na. Lisod. Bisag kinsa ng advisor ilang giduulan, kinsa ng mga bantugan
Wala sila nahimo. Magbuwag na gyud. But the moment the couple will come to honor the Lord through a person, through a man of God, through a leader nga nakasabot sa prinsipyo sa Ginoo, matingala ka ang tanang mga grabe kalisod na sulbad. Why? Because when God enters, dili pwede nga mamaura gihapon. Kaya karon nakasabot ka na sa sekreto. Kung gusto nimo maayos ang kagubot sa imong kinabuhi, just invite the Lord. Kanara gyud. If God is for us, who can be against us? Kabalo ko daghang gubot ng mga pamilya karon. Kay mao nay target sa inyo kaya we keep on praying every Sunday. You know what? Every Sunday na ning revelation ni Lord. Every Sunday mo anhimo diri mga pamilya, mga anak ninyo because gusto nato ma-cover kitang tanan always sa direksyon sa atong Ginoo. We cannot afford nga mapasagda natong mga anak, dili pwede. Next leaders na sila nato. Kaya tanaw ninyo mahimo kitang display center sa wisdom sa Ginoo. Kaya kung wala kay wisdom ni Lord, paano ka makatabang sa uban? Kung walay revelation si Lord sa imo nga na-receive, paano ka maka-uplift sa ubang mga tao? Kaya ang mga leader nga naka-receive, confident kay sila. Excited kayo nga muadto. Even gani, mangita pa, unsay problema? Na yung problema sa inyo? Unsa may, then mag-avail ka sa imong life. Huwag mauna akong prayer. Makaibalo ko nga na problema. Isuksok na ako kung kugalingon. Mangita ko ba nga, pwede ba ko diha? Pangita daw pamaagi nga makasulod ko. Because I have the message. Dili ako as a person, no. I have the strong message from the Lord. Whenever the people will listen to the advice coming from the principle of God, I believe 100% masulbad yun. Gabi, nag-adto na ba kay kinsa? Wala na sulbad. Bisag kinsa lang gipangutan, wala na sulbad. Gubot gihapon. Because those people nilang gyadtuan, gubot po ang kinabuhi. Did I tell you something before? Yun ako, daghang kayo nag-advocate, Kalinaw, 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 Mindanao, Kalinaw, Mindanao. Ang nagsinggit og Kalinaw, wag yun Kalinaw sa iyong kinabuhi. Mga peace advocate, pero pag abot silang pamilya, grabe kagubot ang pamilya, pero mga advocate sila sa Kalinaw. Wala nakasabot. So, kinsa man ang dunay right privilege na mag-bring about this wisdom, ingnay mong katapat, ikaw. Tagaan ka ni Lord og kaalam. Kay muadto ka sa uban nga nagkinahanglan sa kaalam gikan sa Dios. Go back to the Word of God. That makes our ministry easy. Why? We have the Word of God. Kaya kung dili siya mutuman, o dili siya mutuo sa imong advice, ayaw ka balaka, ayaw ka sakit. Kaya nga imong gihatod sa iya, principle of God. You know, for sometimes, natintal ko nga magsulti ani mga tawhana nga di gyud maminaw sa prinsipyo sa Ginoo. Murag lami kahit itugyan na lang. Satanas, bahala na ka. Murag lami na kayo. Kay powerful ba yan itong mga pulong? Pero I refuse because I know still there is grace of the Lord. Pero ayaw hulata. Maka na bitang tao nga, grabe, 1, 2, 3, 4, 5, abot na lang na pulo ni mo warning. Wag yapon. Labi na kayo. O Satanas, muna ni, wala na ko'y kayaan eh. Dili pwede. Because the grace of God is sufficient. Can I hear an amen to that? Kaya ingnay mong katapad, ayaw pag-give up sa ako. Oh. Kay dili pog ko mo give up nimo. Vice versa raman na. No? Meaning this is all about ministry. Can I hear an amen? Napa verse 11 to this? Hangtod sa verse 11 sa Ephesians chapter 3. Ayan, verse 11 says, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Ingnay mong katapad, eternal purpose. So, dili lang pangkalibutan. So, dili temporary ang atong gi-offer. Dili lang ni kanalingaw-lingaw ta karon. Dili lang ni ani mo pag Sunday para mo malingaw. That is not our purpose. Ang purpose ni Lord, ma-establish o kanang a purpose will bring you to eternity. That's why we always say Sunday celebration is just but a practice to the eternal celebration in heaven one day. Can I hear an amen? Kaya kung wala ka na sanay mag-praise and worship din dito sa langit, matulala ka dito. Oh.
Wa man ka nasanay. Pero kung gi-practice nimo dinhi, then pagabot sa heaven, another level. Ang imong katapa dito nga mag-worship, mga angels na. So ma-amaze ka. Therefore, kining gibuhat nato dinhi sa kalibutan is a preparation because God is telling us there is an eternal purpose. Tanan nimong paghago according sa word ni Lord, gi-meditate nato na kagahapon sa tong morning prayer. 1 Corinthians 15:58. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For we know that our labor in the Lord is not in vain. Amen? Tanan nga nag-labor, tanan nga naghago, kay hago man sad ni. Mag-ministry, makapoy man sad imong lawas. Maulanan ka, pwede nga matrangkaso ka. Normal na siya nga response sa atong flesh. Kay dili pa man ta mga immortal. Mayon tato ning ulan no, ang ulan murag natay kaugalingong payong nga matingala mga tao nga nag-ulan no, wa ginabasa ba? Na invisible payong. Wala mabasa gihapon ta sama nila. Pero nevertheless, we are doing this because nahibalo ta bisan naghago ta in the physical, our labor in the Lord is nothing nga wala niya gilista para sa ato. Pagpaka nato si Lord niya na tanan nga nag-labor. Hallelujah. Tanan nga nanuktok sa balay para lang mag-cell group o magsimbalay, maabtan in town o gabi na. Tanan nga niadto sa mga lakunon nga mga mangitngit, ang uban makadakinas-dakinas. Si Lord nakakita nga nadakinas ka. Naibalo ang tanan sa kalangitan nga someone is making his way to fulfill the plan of the Lord. According to that verse, ang gusto na ako i-challenge o encourage ang tanan nga nag-build sa inyong mga teams, cell groups, simbalay, visitation, conquest, and everything. Your labor in the Lord is not in vain. Kung gusto mo maningil kay Lord, Lord, I have done my part. Lord, more, pag gusto na akong pagabuhaton, ang dili ka pwede pasagdan sa Ginoo. Matingala lang kang mga butang sa palibot nimo giplaster na. Ang imong future gipahalo na sa Ginoo. Kung ikaw single, ang imong bana asawa giplaster na ni Lord. Naghuwat na dito sa imo nga active sad nga nag-serve kay Lord. Ayaw kaguol ang uban magpakasal na ikaw wa pa. Ay kaguol. Mag-rejoice ka. Amen? Pero kung nag-uol ka dito kay Lord, dito sa imong kwarto, Lord, nga nung siya nauna ako pa, sultihan ka ni Lord ang rason. Anak, ang the best, giandam na ako sa imo. Nga ang ilang mga mata, ang ilang mga dalunggan, ingon pa sa Bible, tinggel, mabagting. Kaya nga naman, the best ang imong kind of preparation. Amen? Kung nag-business ka, and then una ni mo si Lord, ang uban ni sutoy na, ikaw murag wala pa, si Lord nakakita niya na. Wait for your turn. Ignay mong katapad, just be faithful. Because tanan na tong labor kay Lord, iyan ang gi-record. Amen? Hallelujah. The next verse, last na verse is Matthew 9:35 to 38. And after this, muhatag kog 3 points. God's preservation of His people. Matthew chapter 9:35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Unsay message ni Lord? Kingdom. Gingharian. Mao nang gitudlo sa Ginoo, giproclaim niya ang good news of the kingdom. So meaning, adunay gitawag na translation. Gikan sa mindset nga dili kingdom, gusto ni Lord, matranslate ka into His kingdom so that masabtan nimo ang iyang kingdom agenda. So, unsa ang kingdom agenda? Verse 36. When Jesus saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Gusto na ko ni makita nato o kining mga leaders nato nga nagarakrak sa buluhaton, mao ning naga-inspire sa ilaha. Mao ning naga-inspire sa ato nga nang wala ta nagundang nga sabto nato ang pinaka main agenda purpose ni Lord sa ato. The vision of the Lord is winning souls and making disciples. Because of this, si Jesus Christ mingon siya when He saw the crowd. Nakita niya ang crowd. Sama nimo kung nakay mata ni Jesus Christ, pagawas nimo dinhin, paguli nimo sa imong barangay, paguli nimo paglabay nimo ng mga gian, makaing ka, grabe ka gubot ang kinabuhi.
Pag mag-start kag interview, ang imong maabtan, asawa, babae, asa mo yung bana, wa nagibiyaan nami. Mga anak, makita nimo sa dalan, nganong nagbinugoy man ka, wa ko'y ginikanan. Mao ni ang picture nga nakita ni Lord. Giharas sila sa demonyo. Og walay someone nga nag-take care sa ilaha. Yes, of course, God took care of them. But God is calling someone on His behalf to take care of these people. Kaya kung nasabtan nimo na nga calling, you will do your part. Magkuha kag imong part, portion nimo. Lord, gusto ko mag-take care, Lord. At least 12 people, Lord. Gusto ko mag-disciple, Lord. At least 12 katao, Lord. Disciple na ko ning 12 katao. Para kining 12 katao, Lord, mag-take care po ni sila another 12. Another 12, another 12. At least, gifalo na to ang pamaagi ni Jesus Christ. Did you get the point? Kaya sa dugay nga panahon, sige, ikaw lang ang gina-take care. Sige lang kagpangandoy, kanusta ko kubistahan sa kong leader, no? 5 years na, maurag hapon imong pangandoy. Unya, udi ka bisita imong leader, di na po ka mo simba, di na po ka ganahan. O nganong si Juan, wala na lagi ni simba. Wa man god bisitahin siya ang leader. 5 years na igsuon. Take this verse. Naapay mas daghan ng kinahanglan sa imo, nga gikinahanglan mo, rise up ka para katong nakinahanglan. Ikaw na pud ang mag-take care. Mao ni atong purpose sa church. Muna gitagaan ta ni Lord dako nga sanctuary. Muna by faith nagdugang kog 135 ka bangko nga bag-o. Naho nagsapaw-sapaw pa sa likod, wa pa nalingkuran. Kay naa na ko'y prophetic mindset nga Lord mapuno gyud mi dinhi. And the moment malingkuran na kanang exist nga bangko dinha, magpalit na pud kog another 100. Why undang ni? Pero kung muundang ka, naarani mo, manubag ka kay Lord. But I pray this morning, magkaroon ng revelation sa imo. Look at your people, diya sa imong palibot. And praise God again sa mga leaders nga, grabe ang burden. Palakpakan nato si Lord sa mga leaders nato. Hallelujah. Mga busy people ni sila, pero they took time para mag-communicate, mag-connect. O dili pa namaw, nagsugod pa lang. Because the goal is to build the 12 and each one will build the 144 leaders. That's our goal. And I believe, declaration sa atong mentor, Pastor Noningon siya, ang pinaka-lists sa mga network pastors under his care is at least every Sunday natay attendance nga 1,000 at least. 1,000. Pila pa lang ta di karon, 300 pa lang ta, 700 pa nga itong bunuon. Para makuha na to ang basic pa lang ng 1,000. Pag nag 1,000 na tayo, yes Lord, nagsugod na mi Lord, magsugod na mi Lord, kay 1,000 na mi. Grabe, 1,000 na nagsugod pa lang. Word na ni Lord. The least of you is 1,000. The smallest is a mighty nation. Si Lord ang mag-work, ana. We need only to cooperate. Verse 37. Nakita sa ginuning tanan, ingon siya, then he said to his disciples. Kumbaga, ang picture mauni. When God saw the crowd, grabe ang crowd, oh, walay nag-atiman. Then ingon si Jesus, disciple, ali mo. 12 disciple, ali mo. Nakita ninyo ang akong nakita? Siyempre, mga disciple, oh, Master, nakita na ako. Then, pray. That the Lord, ingon sa verse 37, and verse 37 yung siya, the harvest is plentiful, but the workers are few. In other words, sa atong context karon, ang mga pamilya nagkaguliyang, nagkagubot, ang mga bata walay nagatiman. Diniyang gisugo ang mga disciple. Una nga sugo niya, pray. Nganong kinahanglan ng prayer and foundation? For you to establish strong, solid foundation, prayer means depend on God, not depend on yourself. Kasi usay, emotional man ka.
Makakita kag mga nagkinahanglan, muhilak di ka, nagkinahanglan lagi siya, tabangan gyud din ako. Og dili na gikan sa Ginoo nga burden, one day maglagot na ka nang imong gitabangan. Mungwinta naman ka, grabe gihimo na nako ang tanan, wala gyud resulta nimo, di nako. Imo gyud to. That's why yung si Lord, pray, meaning sa pray, commit it to the Lord that whenever you start a ministry, it will be the ministry of the Lord. It is not your ministry. Gusto na ako ni masabta na to. The Lord check my heart on that as well. So that no matter ang response sa mga tao, dili ka pwede mabackslide. Dili ka pwede ma-discourage. Nag-build ka sa mga tao, wala sila nag-respond. Ingon si Lord, then close the door, I will open another door for you. Go ahead, padayon. Until one day, you will have the multitudes that the Lord has designed. Amen? Verse 38, unsay ingon ni Lord, pray. Then he said, ask the Lord of the harvest, therefore to send out workers into his harvest fields. Kaya tanan nga nag-involve sa hourly prayer. Praise God sa inyong mga kinabuhi. Palakpakan nato si Lord. Sa tanan nga mga network nga nag-pray sa mga oras nga gi-assign sa inyo. Tanan nga nag-attend sa morning prayer, do not underestimate your attendance because the Lord is counting you. Alright? Actually, ang among goal na tanan nga na cellphone, nga maka-access, nga na wifi, na internet, every Saturday morning, check sa inyong mga leaders kay ginasendan mo nila og link sa atong morning prayer. Check on that. Prayer. Gi-invite ni Lord mag-pray. Kung mao naman lang ni ang una nga imong ika-contribute, go ahead, do it. Kay gusto ni Lord ma-establish ka. Balikon ako, prayer means you are totally depending on God. That's why sa tanan nga itong ibuhat, prayer ang pinakauna. Because prayer, nag-speak ka, Lord, walay ako, Lord, dili ko kahimo, ani kung ako lang. That's why I pray. The moment dili na ka mag-pray, nagsalig na ka sa imong kagalingon. But the moment you kneel down and pray, you're asking the Lord, Lord, take over. Ikaw, Lord, ang mamuhat nini sa ako. Did you learn something today? So there are 3 reasons now why the Lord preserved your life. Isulat ninyo ni as we come to close. Kung isummarize niyo itong mga texts, mao niya akong na-learn. Mao niya akong takeaways. There's reasons why the Lord preserved your life. Number 1, to be a channel of His blessing. Nganong magpabilin ka? Nganong magstay ka? Nganong i-preserve ka ni Lord? Kay tanang panalangin, gikan sa langit, ipaagi ni Lord sa imo. Daloyanan ka, channel ka. Kinsay gusto mahimong channel. Mao na rason nganong i-preserve ka ni Lord. Number 2, to carry His mandate. Doon ay mandate si Lord, na kay assignment, i-carry ni mo na. Dadon ni mo na bisag asa. Nindot kayo, di ba? Bisag asa ka mo adto, makakita ka amigo, i-share ni mo ang imong burden. Nindot kayo na, carrier ka eh. Bisag unsang inyong conversation, lami na inyong conversation, gaisip ka, asa ka ko ni mo sulod ha para ma-check na ko yung spiritual life. Carrier ka eh. Pero ng uban sa ato, no? Grabe, 2 hours na nga nag-chika-chika. Wag yun na-insert nga gospel. Kaniad to. Karon, very strategic na ang imong mga meetings. Kamo, lately si pastor, di na ko basta-basta mag-meet og tao. Mga pastors, kauban mga pastors, of course, sa GC mo, may problema. But sa gawas ba? Doon ay makig-meet sa ako. Pastor, pwede ta mag-meet, pangutanon ako. Kanang sila'y mag-request ba? Unsay agenda? Adi lang, pastor, chika-chika. Ako dili pwede. I'm a busy man. Kaya gusto na ako every time na mag-meet me, noon ako'y bala nga pwedeng mahatag, mapusil sa iya, kumbaga, ug maigo siya. Because doon na purpose akong heart. So, to carry His mandate. Dada ang mandato sa imong kanunay. Bisag asa ka. Bisag simple lang ang pag-lead og prayer sa balay.
Medyo wala na yung ampo-ampo niya akong panimalaya. Ops, before ta mga on, mag-pray sa ta. Carrying that mandate. Mga simple nga mga steps. Number 3, to be a display center of His wisdom. Kinsay gusto ni ini? Display center ka. Pag doon ay kaguliyang, ikaw ang tawagon. Kasi doon na kay wisdom. Pag display gani, makita sa tanan. Dili pwede nga i-display nga pangitaunon pa. Available. Yung na mo katapad, available. Kung di man kanila tawagon, ikaw ang mag-offer. Ikaw ang mag-add to dito. Na ba ko'y matabang ninyo? Na ba ko'y pwede ma-share sa inyo, ha? Something like that. Obvious na kayong problem. Ay na pagpakyut. Go ahead na, trabahoan na. Obvious na kayo, na problema. Why? Because display center ka ni Lord. Wisdom is very important. Mao ni ang meaning sa wisdom na akong na-learn. Wisdom means knowing what to do, doing what you know, and getting the desired results. Mao na ang wisdom. Kaya dapat nahibalo ka unsa imong buhaton. Unya imong buhaton ang imong nahibaluan. Aron makuha nimo ang gusto nimo nga resulta. Mao na ang wisdom. So dili ka pwede magtrabaho. Anong trabaho man kana? Basin pa lang magka-resulta, dili na wisdom. Pasulagma na. Pero gani nganong imong gipangut, ganong gihimo man nimo ni? Because na ko gustong makabot. Nganong nag-spend time mangiga sa ako, nganong kulit man ka, di man ka muundang sa ako. Tong gusto nako makita nimo ang kabaguhan nga gihatag ni Lord sa imo. Grabe intentional kaayo. Nganong kulit man gyud ka gingnan ako, gingnan ta naka sa dagang rason nganong di ko mosimba, nganong di man gikani undang nako because gusto nako ang resulta nga one day makauban ka nako magsimba. Grabe, determinado. Tungod kay naay wisdom. Kamo mang tao nga way wisdom, usa lang ka problema, discourage na yan. Mao pay masuko, walay wisdom na. Sa mga nagtiayon, mailhan nimo kinsa nay wisdom. Kadtong mulakaw, why wisdom to? Pero katong dili gyud mo undang hangtod dili na makita ang nindot nga resulta silang panagkuyog kana full of wisdom na. Applicable bisag asa. Nagtrabaho ka, nagsugod og gamay nga sweldo, pero naman kay wisdom, dili man ni magpabili na gamay. Or in fact, kini akong trabaho karon practice lang ni sa mas dako unya nga trabaho yatag ni Lord. So ang uban ko, nganong nagpabilin man kaniya gamay man kag sweldo? Oo. Sugod pa malang. One day, ikaw na tagiya sa kumpanya? Oo. Amang ka nagsugod, katong gamay ang sweldo. Gitsagaan ako. Wisdom. The last verse, as we come to close, Proverbs, mao ni atong portion. Proverbs 4:18. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Pahayag ng pahayag ng pahayag na pahayag ang imong kinabuhi. So meaning, dili ka palumog. Kaya nag-serve ka kay Lord, I am so excited sa imong life. Maayos ang dapat maayos. Maplastar ang dapat na plastar. Pasagdisan ng uban nga magkutya sa imo. Importante doon na kay message sa imong heart. And then, receive this verse. The path, my path, because I am a righteous man by virtue of God's righteousness, nga akong gikerry, then I will be shining ever brighter till the full light of day. Mura bagikan ka sa kadlawon ngit-ngit. Pero bantaye mo gawas ang adlaw, oy nihayag na hantod udtong tutok. Perting hayaga. That is your life. That is your life. Amen? Manindog tang tanan. Imo ning i-receive sa imong heart word ni Lord igsoon. Ikaw karon nga nagdawat niini, kay balo mo excited kay ko. Mag-journey ta together. No? Get connected sa imong leader. Kung doon na mo yung opportunity, connect mo sa amo. We are here. In whatever way you can. Because this is family.
Dili lang mo limited na mag-connect lang sa inyong leader. Kasi ng uban sa inyo, nangandoy nga, pwede mag-meet ila pastor. You can. We can. We can help each other, so on. We can pray one with another. Of course, kini nga picture lang ang ipakita nato dinhi para matimanan mo. Kaya nami natay primary leaders, natay mga 144 nga leaders para lang gyud ang tanan mag-get involved, maging part of it. But this is building one family. Kaya this morning kini nga atong na-receive together as a family, ato ning i-carry. Balikan nato tong tulo ka punto. Ato tong i-carry, ato tong dadon. Take away nato ni reasons why the Lord preserve your life. Dadon nato ni. Channel ka sa blessing. Doon na kay mandate nga gihatag si Lord. Display center ka ni Lord. Kaya ayog tago, gawas. Si Lord ang iyang righteousness mo cover sa imo. Daghan kag sayop before. Mao na makita sa mga tao sa imo, ganung uto man kaniana, na badlungon man na, dautan man na, before, 10 years ago to. Karon dili pagyapon perfect, pero by virtue of my walk with the Lord, His righteousness will cover me. Kaya don't allow ang accusation sa tao makadiscourage sa imo. Because you know what? Si Lord never mo accuse sa imo. Kung may tao nag-accuse sa imo, that is of the devil. Demonyo na nagkatawang tao. Because the moment tinudunay ka nga nagduol sa Ginoo, ingon si Lord, tapos na ang kaso mo. Absuelto ka na. According to my word, you are already cleansed. Why not claim that and go forward for your life? Come on, itaas nato ito mga kamot. Pasalamati si Lord sa word. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa imong pulong Ginoo. Nagalimpyo sa among hunang-hunag kasing-kasing. O Lord, salamat nini nga mga panalangin. Lord, sa imong mga pulong Ginoo mo barug kami. Salamat sa imong mga katawhan nga nagdawat with all their hearts open to receive your word this morning, and let the word planted in their hearts, let the word grow. Let that word, Lord God, bear fruit this morning, O God, as we walk according to your plan and purpose. Everyone present in this room, even ang nasa online, Lord, nga nag-join sa worship with all their hearts. In the name of Jesus, let your blessing flow according to your riches, O God, in Christ Jesus our Lord. Lord, today, Father, we just declare our victory diya sa imo. Kadaugan na mo diya sa imo, Lord. Kaya Lord, nais namin, Panginoon, na pupurihin ka. Maluwalhati ang inyong pangalan, Panginoon. Itataas namin itong lahat sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, for guiding us, for directing our lives. Sa bawat araw, kayo po ang nais namin makasama, Panginoon, so that our lives will be guided at all times, Lord. Thank you for the grace na, Lord, nagadaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, awitan ka namin, Panginoon. Ito isang pagsamba, pasasalamat sa inyo. O Diyos,